So, hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Kabady mo ko po ng OMG TV, YouTube Philippines. So, ngayong araw na to guys, pag-uusapan natin hanggang saan ba ang presyo ng biik na dapat nating bilhin. Nakikita pa rin tayo dahil sa presyohan ng biik ngayon, talaga namang napakaraming lugar na napakatataas ng presyo. At syempre, yung iba nagrereklamo na talagang wala na silang kinikita. So, pag-usapan natin, silipin natin hanggang saan ba dapat ang maximum na price ng biik, presyohan ng biik na dapat nating bilhin para kumita tayo. Halimbawa, wala tayong baboy na inahin at syempre bibili lang tayo para tayong mamumuhunan. Dahil pag nagkataon, yung mga feeds company lang, mga nagtitinda ng feeds, yun lang yung kikita sa atin at syempre yung mga tauhan natin. So paano ba tayo kikita kapag ang presyo ng biik ay napakataas at hanggang saan ba dapat ang maximum na ceiling para kumita tayo? Pag inalagaan natin ang biik at papatabain natin, gagawin natin patining at ibibenta natin sa merkado. Dito lang po sa OMG TV, YouTube Philippines. Himay-himayin natin mga ka-OMG. So, hi guys, mag-classrooman muna tayo ngayong araw na to. Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, mga kababoy natin dyan, mga ka-OMG. Talaga namang napakarami nating mga katropa peeps na napapa-OMG. Oh my God, ang taas ng presyo ng biik. At syempre, eto pa, napakatinding pasabog nito mga ka-OMG. Talaga namang naglalabasan sa mga social media. Ito yung pagtataas nga ng mga feeds company ng presyo ng 50 pesos. Ayun, sa bawat sako ng feeds, Diyos ko po. So paano ba tayo kikita kung ganito na ang presyohan ng feeds natin? Syempre, ang mga baboy natin matatakaw yan kumain. At syempre, gusto rin naman natin kumita. Ngayon, panahon ng ASF, napakataas ng presyo ng biik, presyo ng feeds. Pero ngayon pag-usapan muna natin, saka natin pag-usapan yung presyo ng feeds mga ka-OMG. Pag-usapan muna natin presyo ng biik. Kasi sinasabi nila sa iba't ibang parte ng Pilipinas, yung iba umaabot ng 7,000, yung iba 6,000, yung iba 5,000. Dito sa Bicol, 3,000 hanggang 3,500. Sa iba, 4,000. So ano nga ba yung presyo na kaya pa nating sabihin nakikita tayo sa pag-aalaga ng baboy? Ayan, kinumpute natin mga ka-OMG at meron din tayong mga vlogs before na pinapakita natin ano ba yung pinagkakagastusan natin dito sa baboy. So ngayon mga ka-OMG, silipin na natin at himayin magkano nga ba ang dapat na ceiling ng presyo ng biik kung talagang laganap ang ASF sa inyo at napakataas ng presyo ng biik. Hanggang saan lang dapat kayo mag-yes, mag-oo na bibili kayo ng biik para alagaan nyo at gawing patining, at kailan nyo pwedeng sabihin na no, hindi na yan dapat dahil hindi na kami kikita dyan. Ayan, so eto, ipapakita ko na sa inyo mga ka-OMG. Ayan, himay-himayin natin. So, ayan, magandang araw mga ka-OMG, ayan, mga kababoy natin, kamagbababoy natin dyan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayan, shoutout sa inyong lahat, lalong-lalo na dun sa mga katropa pips natin sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na dyan, syempre sa Saudi Arabia, ayan, dyan sa USA, at syempre sa Australia. Isama na rin natin yung mga taga-Taiwan at saka taga-Dubai, ayan, napakarami nating mga YouTube subscriber dyan, ayan. So, simulan na natin mga OMG, ayan. So, halimbawa, etong apat na senaryo, pinapakita natin na ang presyo ng biik ay 3,500, 5,000, 6,000 at 7,000. Ayan, so magkano ba yung pwede nyong kitain dyan kapag inagalagaan nyo mga ka-OMG ng 3 hanggang 4 na buwan? Ayan. So, ipagpalagay na natin mga ka-OMG na generic 4,532 ang pwedeng magastos nyo sa
pagpapakain ng inyong baboy para magwastong kilo na siya, wastong timbang base sa target weight natin. For example, ang target weight natin mga ka-OMG ay 80 kilos or 75 to 80 kilos. Ayan. So ito yung projected natin na magagastos. Ayan. So pwede nyong taasan to, pero base sa computation ko at base na rin sa karanasan ko mga ka-OMG, 4,532 yung magagastos sa pagpapakain ng baboy sa loob ng 3 buwan. Ayan, bago ko ibenta sa merkado. At ang target weight ko mga ka-OMG ay 80 kilos. Ayan. So, dyan sa 4 na senaryo, pare-parehas lang yung price ng feeds na ilalagay natin. Hindi pa yan yung presyo ng pagtataas ng feeds mga ka-OMG. Ito lang yung generic pricing na makikita natin sa merkado. Ayan. So, kasunod nito mga ka-OMG, syempre, kailangan ko bakunahan, bigyan ng vitamins, bigyan ng pampurga ang aking baboy. So, sa bawat isang baboy, gagastos ako mga ka-OMG ng 61 pesos. Ayan. Sa labor cost naman, bawat isang baboy, dapat nag-a-average ito ng 150 ang binabayad natin sa labor. Kung tayo yung nag-aalaga, bayaran rin natin ang sarili natin mga ka-OMG. Ayan. Tapos, yung water bill naman natin, kung nawasa yung ginagamit natin, so most probably, sa bawat isang baboy, gagastos tayo ng 600 pesos sa loob ng 3 buwan hanggang 4 na buwan ng pag-aalaga. Kuryente naman, 50 pesos bawat buwan. Ayan, ang contribution yan. So, ibig sabihin, gagastos tayo ng 200 pesos sa electric sa loob ng 3 buwan hanggang 4 na buwan. Maintenance naman. Syempre, maraming mga nasisira. Mimihan ng baboy. Ayan, marami akong kailangang palitan. Ayan. So, dyan ko kukunin sa maintenance. 500 pesos sa bawat isang baboy sa loob ng 4 na buwan. Ayan. So, transportation naman kasi yung baboy kailangan kong isakay sa tricycle kapag kukunin ko, kapag kinuha ko siya ng biik. At syempre sa pagbili ko ng mga feeds, magbabayad ako ng tagabuhat at syempre magbabayad pa rin ako ng tricycle na lalagyan yung mga sako-sako na feeds na bibilin ko. Ayan. Sa miscellaneous naman, 100 pesos. Ayan. So, total ang magagastos talaga ng isang magbababoy. Ayan. Ay kung 3,500 ko nabili yung biik, 10,268. Kung 5,000 naman yung presyo ng biik na binili ko, 11,768. 6,000 ang presyo ng biik. Napakalaki, Diyos ko po. Kasi laganap talaga ang ASF, kaya talagang bonggang-bongga, ginto ang presyohan ng biik na baboy. Ayan, 12,768. Ayun, 7,000 naman ang presyo ng biik na pagbili ko, 13,768 ang magagastos ko mga ka-OMG. Ayan. So, dahil gumastos ako ng napakalaki mga ka-OMG, so magkano naman kaya ang kikitain ko? For example, dito sa ginastos natin na feeds na 4,532. Ayan. So, ibig sabihin lang yan mga ka-OMG, ang target average weight ko ay 80 kilos sa isang baboy. So, kapag naibenta ko yung mga ka-OMG, katulad dito sa Bicol, ang presyohan ng baboy ay 170 per kilo ng live weight. Ayan. So, ibig sabihin, ang benta ko mga ka-OMG doon sa 80 kilos na baboy na inalagaan ko ng 3 buwan hanggang 4 na buwan ay 13,600. Ayan. So, dahil ang expenses ko mga ka-OMG, binili ko yung baboy ng 3,500. So, ang expenses ko mga ka-OMG ay 10,268. Kasama na yung 3,500 na pagbili ko ng baboy. So, ibig sabihin kikita pa ako ng 3,332 sa isang baboy mga ka-OMG. Ngayon, kung binili ko yung baboy ng 5,000, kita pa rin ako mga ka-OMG ng 1,832. Ang pinag-uusapan natin dito mga ka-OMG ay kung ang live weight neto ay 170 pesos per kilo. Ayan, pinag-uusapan natin 170 pesos. Ayan, ibang usapan kapag bumaba ang live weight niyan. Silipin natin mamaya. Dito naman mga ka-OMG, 6,000 ang bili ko sa baboy. Ang benta ko ng live weight is 170. Kita ako ng 832. Kapag 7,000 mga ka-OMG ang bili ko sa isang baboy, luging-lugi na talaga ako. Ayan, wala na talaga akong kikitain. Libre na. Ayan, para na akong para na akong charity mga ka-OMG. Ayan. So, ipagpalagay naman natin, eto kasing 170 presyohan to sa Bicol. So, ibig sabihin, hanggang 5,000 mga ka-OMG,
ang presyo ng biik, pwede pang kumita ang baboyan ni Juan na katulad ko ng at least 1,832. Ayan, so yan pa yung pwede kong kitain. Pwede akong mag-adjust mga ka-OMG dito sa projected na kita na to, at ipapakain ko sa baboy, baka madagdagan yung weight ng aking baboy. Instead na 80 kilos, maging 85 o 90 kilos, o pwede pang maging 92 kilos to 95 kilos mga ka-OMG. Ayan, ibig sabihin kapag 6,000, 7,000 na yung presyohan, no more na talaga ako dyan. Hindi na ako, babaliktad na ako dyan. Talaga namang bibinggo na tayo dyan. Sasabihin natin, pasensya na muna, wag muna tayong magbaboyan ngayong araw na to, ngayong mga panahon na to. Palipasin muna natin mga ka-OMG. So, ibig sabihin, 3,500 hanggang 5,000 maximum, yan yung pwede tayong mag-oo kasi pwede pa tayong kumita ng 3,000 from 1,800 to 3,000 pesos. Ayan, ngayon puntahan naman natin doon naman sa mga kababayan natin sa Northern Luzon, NCR. Ayan, napakatindi ng ASF, napakatindi ng presyuhan pagdating dyan sa mga Batangas, Bulacan, Quezon, NCR region. Ayan, ipagpalagay na natin mga OMG ang presyo ng live weight. Ayan, mga 200. Ayan, so dahil mataas ang presyuhan dyan mga ka-OMG, ipagpalagay na natin presyo ng live weight. So magkano kaya ang kikitain nila? Diyos ko po. Ayun, ayan mga ka-OMG, presyuhan ng live weight umabot na sa 200 pesos dahil napakataas ng presyuhan dyan ang mga live weight mga ka-OMG. So, ibig sabihin kapag nabili nila yung baboy ng 3,500, pwede silang kumita ng 5,700. Kapag 5,000 ang bili nila sa isang baboy, 4,200. At kapag 6,000 naman mga ka-OMG, 3,200 ang pwede nilang kitain. Kapag 7,000 ang bili nila sa isang biik, 2,200 ang pwede nilang kitain. Ito mga ka-OMG, etong senaryo na ito, kaya makikita natin doon sa iba't ibang website, sa iba't ibang social media groups. Ayan, makikita natin na may mga tao, may mga magbababoy na kumakagat pa rin sa 6,000, 7,000. Yan ay sa parting mga NCR, ayan, at sa parting itaas, sa parting norte mga ka-OMG. So yung iba na magsasabi sila 6,000, 7,000, kaming mga taga Bicol sasabihin naman, napakataas na niyan, Diyos ko po, hindi na tayo kikita dyan. Kasi nga mga ka-OMG, ang presyuhan ng live weight dyan sa parting yan ay medyo mataas rin, kaya practical pa rin, okay pa rin sa kanila kahit kunin nila yung baboy sa ganitong presyo. Ayan, so yun yung pagkakaiba natin mga ka-OMG. Ito naman sa iba, sinasabi nila 110 lang yung price ng baboy. Ayan, ng live weight. Ayun, Diyos ko po. 110 lang dito. Kasi green zone na sila pagdating nga dito sa ASF. Ayan, Diyos ko po. Anong nangyari? Puro negative na. Ayun, walang kita ang baboyan ni Juan pag nagkataon. So, sinasabi nila 110. Ayan. Ipagpalagay na natin na sa Cebu is 120. Ayan. Sa parting Bohol, mga ganyan, mga Palawan, ipagpalagay na natin na 120 ang live weight dyan. Ayan. So, ibig sabihin mga ka-OMG, dito sa presyo natin na biik na kukunin nila ng 3,500, 5,000, 6,000, 7,000, pinapakita natin mga ka-OMG, dito wala na talaga silang kikitain, minus 668 kapag 3,500 ang presyuhan ng baboy ng biik sa kanila. So dito mga ka-OMG, kapag nagpresyuhan sila ng 120 dito sa mga green zone, talaga namang wala na silang kikitain mga ka-OMG. So, kung titingnan natin mga ka-OMG, ang presyuhan sa kanila sa mga green zone, karamihan ay 1,700. Baguhin natin mga ka-OMG. So, 1,700, tapos hanggang 2,200. Tapos, lagyan rin natin mga ka-OMG ng 3,000. Ayan. 3,000. Tapos doon naman sa last nila is 4,000. Tingnan natin kung may kikitain pa ba sila dyan mga ka-OMG. So sinasabi dito mga ka-OMG, dito sa mga green zone na ASF zone,
Kapag ang presyohan ng biik nila is 1,700, 2,200, 3,000 hanggang 4,000. Tapos ang live weight nila mga ka-OMG, binibili lang sa kanila yung baboy nila after 3 months, 4 months na 80 kilos, 120 per kilo ang live weight. Sa 1,700, pwede silang kumita ng 1,100 sa isang baboy. Sa 2,200 naman mga ka-OMG na bili nila sa biik, kikita sila ng 632. Kapag binili nila mga ka-OMG ang biig, ang baboy at aalagaan nila, gagawin nilang patining ng 3,000. Luging-lugi na sila mga ka-OMG. Kapag 4,000, ayan, Diyos ko po, wala na talagang kinita si Juan. Ayan, talaga namang super abonado na si Mayor. Ayan. So ito mga ka-OMG, yung mga senaryo na pinapakita natin. So ipagpalagay na natin 130 ang ceiling talaga. 130 yung bilihan ng baboy. Ayan. So tingnan natin nga kung may kikitain pa talaga dito. Ayan. So, ibig sabihin mga ka-OMG, kung 130 ang live weight na pinakamababa na bentahan, halimbawa bilihan ng baboy, ayan, after 3 months o 4 months na pag-aalaga. Kung nabili mo yung biik ng 1,700, 1,932 ang kita mo. 2,200 mo binili yung biik, 1,432 yung kita mo. 3,000 mo nabili yung biik, 632. At 4,000 mo nabili yung biik, salamat. Ayun, wala ka ng kita mga ka-OMG. Ayan. So, eto mga ka-OMG, ang mga senaryo na pinapakita natin na kung may kikitain pa ba si Juan. Ayan, mga ka-OMG. Ayan. So, ibalik natin mga ka-OMG dun sa presyuhan na 3,500. Dahil yan naman talaga yung nauuso dito sa internet. Ayan, 4,000, 5,000, ayan, 6,000. Ayan mga ka-OMG. So kung nabili natin yung baboy na ganyan mga ka-OMG sa 3,500 na presyuhan ng baboy tapos 130 ang live weight per kilo, kikita lang tayo ng 132. Talaga namang sagaran to mga ka-OMG. Kapag ganito, talagang hindi na mag-aalaga muna ng baboy si Juan at mag-iisip na lang muna ng ibang negosyo. Pero kung ang presyuhan ng baboy mga ka-OMG is 150, ayan, so tingnan natin, ayan, pwede pa sigurong mag-isip-isip si Juan kasi mga ka-OMG, pwede pa siyang kumita ng 1,732 dito sa 3,500 na binili niya. Sa 4,000 naman na biik na binili niya, 1,232. Kapag ang presyo ng biik 5,200 lang ang kita ni Juan, medyo challenging na to mga ka-OMG. Ayan. So, ito po mga ka-OMG, yung iba't ibang senaryo na pinapakita natin kung magkano ba ang pwedeng kitain ng magbababoy ngayong mga panahon na to. Ayan. So, mga ka-OMG, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. So, ito po yung mga presyuhan ng baboy sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ayan, kung makikita ninyo, iba't iba yung zoning ng ating ASF dito sa iba't ibang part ng Pilipinas. Yung iba nasa green zone, yung iba nasa red zone, yung iba nasa pink zone, yung iba naman nasa yellow zone na nasa buffer zone. Ayan, yung pinaka okay na yung nasa green zone mga ka-OMG. Ibig sabihin lang yan mga ka-OMG, ang tanging paraan para kumita kayo ng mas maganda ay paramihin nyo yung mga alaga ninyo na baboy at syempre magkaroon na talaga kayo ng inahing baboy na pagmumula ng inyong mga biik na papalakihin at gagawing patining. Dahil kung bibilhin nyo pa mga ka-OMG, hindi na talaga practical at doon natin nakikita, doon natin nauunawaan, naiintindihan yung iba nating kasama na magbababoy sa ibang parte ng Pilipinas na sinasabi nila talagang halos wala na silang kitain dahil nga kapag ang presyo ng biik mataas nilang kinuha at syempre yung presyo ng mga feeds talaga namang hindi mo yan makokontrol at dahil hindi mo naman pwedeng kontrolin yung pagkain sa baboy, so kailangan mo lang magkaroon rin talaga rin ng alternative na feeding program para sa yung baboy katulad ng mga asola, katulad ng mga lamang lupa na pwede mong pakainin, mga gulay, ayan. So, yun talaga yung mga alternative para lang kumita ang magbababoy mga ka-OMG. Dahil kapag tinipid mo naman ang baboy, hindi mo naman marireach yung weight na
target weight na kailangan mong ma-reach, katulad ng 80 kilos, 75 kilos hanggang 90 kilos mga ka-OMG. Ayan. So, dito sa scenario na to mga ka-OMG, pinapakita lang natin na kapag 6,000, 7,000 pala, medyo alanganin na talaga yung presyohan ng baboy. Hindi na talaga practical para sa atin yan. Pero kapag ang presyohan naman ng live weight is medyo mataas at maganda, kahit 3,500, 4,000 o 5,000 natin nabili yung baboy, okay lang. Pero kapag ang presyohan naman ng baboy na live weight ay umabot ng 200 plus, okay pa rin, nabili natin ng 6,000 to 7,000 ang baboy dahil may ganansya pa rin tayo mga ka-OMG. Pero kung mababa ang presyohan ng live weight sa ating lugar, katulad ng 120, 110 mga ka-OMG, dapat ang presyo ng baboy dyan, ng biig, ay magre-range ng 1,700 hanggang 2,200 lang. Ayan. Sana po mga ka-OMG may natutunan na naman kayo ngayong araw na to dito sa ating negosyong baboyan, sa ating topic. Ayan, sama-sama po tayong matuto, sama-sama tayong magnegosyo, sama-sama tayong umasenso dito sa negosyo ng pagbababoyan. Ito po si Kabady Moco ng OMG TV YouTube Philippines. Hanggang sa muli po, maraming salamat at paalam.